Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1084-90. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Bang! Nang ibinalik ng mga matatanda sa Law Clan ang kanilang mga tingin sa pinuno ng clan na si Ragnar, isang malakas na putok ang narinig na pumukaw sa kanilang mga puso sa takot. Ang nakita lang nila ay si Ragnar na nakatayo mula sa kinauupuan niya na parang nawala sa sarili, nabasag ang upuan bago ito bumagsak sa lupa. Ano ba talaga ang nangyari? Ano kayang clan leader mawala sa sarili niya ng ganyan? Ito ay tiyak na hindi isang bagay na karaniwan dahil ang clan leader ay nawala sa kanyang sarili ng ganoon. We've to be mentally prepared. Akala ko rin. Ang mga matatanda ng Law Clan ay nagbulungan habang patuloy silang nakatingin kay Ragnar at naghahanda sa abot ng kanilang makakaya upang ihanda ang kanilang sarili. Nakatayo si Ragnar sa harapan ng main hall na may hawak na tableta na nakasisilaw sa mahinang pagkinang sa kanyang kamay. Nagtabi siya ng iba pang mga table tasks, at ang mga mata ni Ragnar ay nakatutok sa tableta sa kanyang kamay na para bang siya ay sinapian. Anong problema sa Phil? Biglang lumitaw ang pag-aalinlangan sa puso ng marami sa mga matatanda ng Law Clan. Kasunod noon, ibinaling ng mga matatanda ang kanilang atensyon sa tabletang hawak ni Ragnar sa kanyang kamay. Ang tableta ay nasilaw sa isang mahinang kinang habang nagbibigay ito ng isang kaaya-ayang halimuyak na panggamot. Isang Grade 1 Life Recovery Pill. Nakilala nila ang tableta sa unang tingin. Paano? Paanong posible iyon? Hindi nagtagal, lumiit ang mga mag-aaral ng isa sa mga matatandang Law Clan. Baka sa mukha niya ang pagkagulat na para bang may nakita siyang hindi makapaniwala. Ang elder ng Law Clan ay isa sa iilang Grade 2 alchemist sa clan. Siya ang matandang kinukutya ang sarili na nasayang ang halos buong buhay niya. Natatakot ako. Ang purity nitong life recovery pills is only above 85%. Ang isa pang matanda sa Law Clan na isa ring Grade 2 alchemist ay may gulat na ekspresyon sa kanyang mukha at bumulong. Hindi. Hindi lang 85%. Ang kadalisayan nitong life recovery pill na ito ay malamang na higit sa 70%. Bukod sa dalawang matandang lalaki at sa clan leader, nagsalita din ang huling Grade 2 alchemist ng clan, mukhang seryoso. 70%. Isang Grade 1 life recovery pill na may purity beyond 70%. Natahimik ang buong Law Clan's main hall nang magsalita ang matanda. Nalaglag ang panga ng mga matatanda ng baka sa mga mukha nila ang kawalan ng paniwala. Gayunpaman, hindi nito kasama sina Guardian Elders Yuan at Gore na nag-major sa martial daw. Ang iba pa sa mga matatanda ay pawang mga Grade 3 na alchemist, at kahit na masasabi nila na ang kadalisayan ng tableta na hawak ng clan leader ay medyo mataas, hindi sila nang ahas na sabihin kung gaano kataas ang kadalisayan. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang Grade 1 na tableta. Laking gulat nila nang marinig ang sinasabi ng Grade 2 alchemist elders. Pakitingnan mo, tatlong matanda. Sa sandaling iyon, nanambalik si Ragnar sa kanyang katinoan habang nakatayo siya sa harapan nila. Itinaas niya ang kanyang braso at inihagis ang Grade 1 Life Recovery Pill sa kanyang kamay sa isa sa Grade 2 Alchemist Elders. Bigla na lang, pinalibutan siya ng dalawa pang Grade 2 Alchemist Elders. Ang linis. Almost 71% na. Halos kaagad, kinumpirma ng tatlong Grade 2 Alchemist Elders ang kadalisayan ng Grade 1 Life Recovery Pill sa kanilang kamay pagkatapos ng mas malapit na pagmamasid. 71%. Ang natitirang Grade 3 Alchemist Elders ay huminga ng malamig na may mga mata at mukha na puno ng hindi paniniwala. Hindi ko akalain na hindi lang mapapadalisay ni Elder Darfield ang gamot ng ganoon kabilis, sa ganoong uri ng tagumpay at walang katulad na kadalisayan ng tableta. Gulat na sabi ni Yuan. Tao ba talaga si Elder Darfield? Bulong ni Gore habang lumiliit ang kanyang mga mag-aaral. Kung hindi man lang siya tao, pwede bang maging demonyo siya? Halos imposibleng maging alchemist ang isang demonyo, pabayaan na ang freak na iyon ng Grade 1 alchemist. Sabi ni Yuan. Clan leader, paano naman ang kadalisayan ng iba pang mga table tasks? Ang tatlong Grade 2 Alchemist Elder ay tumingin kay Ragnar na may nagbabagang pagnanasa sa kanilang mga mata.
Tingnan mo ang iyong sarili. Huminga ng malalim si Ragnar at kumuha ng 3 bote ng medicinal pill habang itinataas niya ang kanyang braso para ihagis ang 3 bote patungo sa 3 Grade 2 Alchemist Elders. Kinuha ng 3 Grade 2 Alchemist Elder ang mga bote ng medicinal pill at hindi na makapaghintay na buksan ang mga ito. Habang binubuhos nila ang mga table tasks mula sa mga bote, ang kanilang mga mata ay nakatuon sa mga tabletang lumalabas. Mukhang medyo dalisay din ang mga tabletang ito. Oo, ang kadalisayan ay hindi nararamdaman na ito ay mas mababa kaysa sa Grade 1 Life Recovery Pill. Ang grupo ng mga Grade 3 Alchemist Elders ay nagbulungan sa kanilang mga sarili. Itong mga pills, 71% din ang purity nila. How is this possible? Hindi nagtagal, ang isa sa Grade 2 Alchemist Elders ay hindi makapaniwalang nagsabi pagkatapos suriin ang 10 sa Grade 1 na mga table tasks sa kanyang kamay. Lahat sila 71% puro. Natigilan ang mga Grade 3 Alchemist Elders sa paligid. Ang 10 Grade 1 na pill sa medicinal pill bottle na ito ay 71% pure din. Sabi ng isa pang Grade 2 Alchemist Elder bago bumalik sa katinoan ng mga tao. Itong bote din. Ang huling Grade 2 Alchemist Elder ay nagpatuloy sa pagsasabi. Wow! Isang kaguluhan ang narinig na parang libu-libong boses ang umalangaw-ngaw sa hangin habang nagsasalita ang 3 Grade 2 Alchemist Elders. Paano ito posible? Maging sina Yuan at Gore na itinuring na mga tagalabas ay hindi naiwasang mabigla, hindi ba napakahirap kontrolin para sa isang alchemist ang kadalisayan ng tableta sa pagpipino ng gamot? Oo, tama iyan, tumanggo ang isang Grade 2 Alchemist Elder. Kapag kaming mga alchemist ay nagpino ng gamot, palaging may mga hindi inaasahang pangyayari. Sa makatuwid, magiging napakahirap na pinuhin ang gamot na may tumpak na bilang ng kadalisayan. Karaniwan nating mapapanatili ito sa loob ng isang tiyak na hanay, sabi ng isa pang Grade 2 Alchemist Elder. Kayang-kaya niyang panatilihin ang purity ng pill sa 71%. Itong si Elder Darfield. Siya ang ultimate freak sa lahat ng freaks. Sabi ng huling Grade 2 Alchemist Elder matapos ilagay ang 10 table tasks sa kamay niya sa bote ng gamot na tableta. Ayon sa mga recording sa handbook ng Lo Clan na ipinasa sa mga henerasyon, kahit na ang ninuno na nagtatag ng aming clan ay maaari lamang magpino ng Grade 1 na mga table tasks na may 82% purity sa panahon ng kanyang peak. The high purity aside. Ang problema, talagang hindi ka panipaniwala na mapanatili ang bawat Grade 1 pill sa purity na 71%. Kung hindi ko ito nasaksihan ng sarili kong mga mata, hinding-hindi ako maniniwala na kahit sino ay may kakayahan na makamit ang isang bagay na tulad nito, huminga ng malalim si Ragnar at sinabi sa malalim na boses. Sa mismong sandaling ito, kahit siya, ang pinuno ng Lo Clan na mula sa Alchemist family ay halos hindi makapagpatahimik. Tuluyan na siyang nawala sa sarili dahil masyadong nakakabigla ang pangyayaring ito. Sa buong Cloud Continent, natatakot ako na mahihirapan akong makahanap ng isa pang Grade 1 Alchemist na kapareho ni Elder Darfield. Iba pang Grade 1 Alchemist. Kahit na ang Guildmaster ng Alchemist Guild sa Southern Outerland ay walang halaga kumpara sa kanya. Bumilis ang paghinga ni Ragnar habang puno ng pananabik ang kanyang mukha. Akala ko isang ordinaryong Grade 1 Alchemist lang si Elder Darfield. Hindi ko akalain na isa siyang nakakatakot na Grade 1 Alchemist. Sabi ni Yuan, mukhang natigilan. Mula sa mga sinasabi ng mga alchemist na naroroon, napansin ni Yuan kung gaano kaitikot ang nakakagulat na batang Grade 1 Alchemist na ito. Mayroon tayong Elder Darfield sa Lo Clan. Ano pa ang dapat ipag-alala? Lumiwanag ang mga mata ni Gore. Siguro oras na para pag-usapan natin ito ng kagalang-galang na Elder Darfield tungkol sa bagay na iyon, bulong ni Ragnar habang pinapakalma niya ang kanyang napukaw na emosyon. Bang! Isang tore ng apoy ang marilag na bumangon sa kalangitan sa likod ng isang maluwang na mansyon sa silangan ng Lo Clan Estate. Ito ay mula sa isang pulang babae na nakahover sa hangin. Sa pag-aapoy ng apoy mula sa kanyang katawan, ang mga pulang damit sa kanyang katawan ay kumikislap, na nagmukhang isang duwende na nagliliyab. Wow! Habang umaalab ang apoy mula sa kanyang katawan, ang Heaven and Earth energy ay dumadagindong sa itaas ng kanyang ulo at nabuo ang Heaven and Earth phenomenon kalaunan.
Noon ay sunod-sunod na lumitaw ang mga silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon. Sa isang kisap mata, ang dami ng sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon ay tumaas sa 1,000. Gayunpaman, ito ay napaka-unstable dahil ito ay mag-iiba-iba sa 800 bago tumaas sa 900. Ito ay parang pinaghihigpitan. Hindi mo pa rin kaya? Isang binata at naka-purple na lalaki ang nakatayo sa isang tabi at nagtanong habang pinagmamasdan niya ang babaeng nakapula ang kanyang atensyon. Tumango lang ang ginang sa kanyang drop-dead gorgeous pero cold. Kung titingnang mabuti, mapapansing may tumutulo na pawis mula sa kanyang noo. Ang mga patak na patuloy na tumutulo ay bumuo ng umaagos na agos pababa sa kanyang magandang mukha. Tumulo. Tumulo. Magpahinga ka na, sabi ng batang nakayulang lalaki sa babaeng nakapulang nakahover sa hangin. Siya ay si Alvin at ang babaeng nakasuot ng pula ay si Irish. To be exact, siya ang Irish na nawala ng memorya. Gayunpaman, hindi nagpapahinga si Irish kahit na hiniling sa kanya ni Alvin. Matigas niyang pinalakas ang tindi ng apoy na naglalagablab sa kanyang katawan, na nagpapahintulot sa kanyang mabangong pawis na magpatuloy sa pagtulo. Bang! Umakyat ang apoy sa langit, at ang heaven and earth phenomenon sa itaas ng kanyang ulo ay tumaas sa higit sa 1,000 sinaunang horned dragon silhouette. Gayunpaman, ang bilang ng mga sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon ay bumaba at nag-iba-iba sa pagitan ng 800 hanggang 900. Buntong hininga. Hindi mapigilan ni Alvin na mapabuntong hininga habang nanunood. Hindi ko inaasahan na si Irish na nawala ng memorya ay mawawala ng kontrol sa kanyang origin energy and profundity. Para sa kanya, napaka hindi pamilyar na teritoryo upang makontrol ang enerhiya na dati niyang taglay. Natatakot ako. Baka kailanganin niya ng ilang oras upang ganap na makontrol ang kanyang enerhiya, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Ang kasalukuyang Irish ay wala ng fire spirit body. Mas tiyak, siya ay muling isinilang mula sa nakaraang fire spirit body kahit na ang enerhiya mula sa fire spirit body na sumabog sa kanyang katawan noon ay halos pumatay sa kanya. Sa isang kritikal na sandali, si Alvin na na-devilize ng Devil Seal Tablet ay nagpasok ng isang misteryosong itim na enerhiya sa kanyang katawan upang sugpuin ang enerhiya ng fire spirit body sa kanyang katawan. Ang enerhiya mula sa fire spirit body ay ganap na bumagsak pagkatapos na pigilan at kalaunan ay sumanib sa kanyang katawan para sa kanyang sariling paggamit. Gayunpaman, ang origin energy sa kanyang katawan ay na-activate ng enerhiya mula sa fire spirit body, na naging sanhi ng kanyang katawan na dumaan sa isang matinding pagbabago. 1085. Yugto ng pagbabagong walang kabuluhan sa unang antas. Iyon ang kasalukuyang cultivation base ni Irish. Noon, matapos ang gumuhong enerhiya mula sa fire spirit body ay sumanib sa kanyang origin energy, nakatulong ito sa kanyang origin energy na iangat ang sarili hanggang sa first level void transformation stage. Bukod sa first level void transformation stage's origin energy, ang concept fragment sa katawan ni Irish ay ganap na nagbago sa profundity fragment. Ngayon, isa na siyang first level void transformation martial artist na nakabisado ang fire profundity. Sa kasamaang palad, hindi pa niya lubos na nagagawa ang kanyang kapangyarihan mula nang mawala ang kanyang memorya. Gayunpaman, ito ay isang bagay na maswerte rin o ang espada na nakatutok kay Alvin nang siya ay kakagising pa lamang mula sa kanyang pagkakatulog ay mas mabilis kaysa dati. Kung ganoon talaga, magiging masyadong mabagal si Alvin para iwasan ito, at maaaring hindi na niya maalala ang espada sa tamang panahon, dahilan para tumagos ito sa puso ni Alvin. Napakapalad na hindi pa ganap na nakontrol ni Irish ang kanyang lakas matapos mawala ang kanyang memorya o tiyak na kamatayan ito para kay Alvin. Whoosh! Whoosh! Bukod sa nasanay na si Irish sa kanyang lakas, may mga bumubulusok ng nakakatalim na mga sipol na nagmumula sa isang espada sa malapit. Si Jack ang nagsasanay gamit ang espada. Marahil, oras na para hanapin ang clan leader. Ang spirit fruit at profound assimilation formation ang mga bagay na kailangan namin ni Jack ngayon. Sumulyap si Alvin kay Jack at bumulong. Kuya Darfield. Sa sandaling iyon, isang boses na parang ibon na hindi katulad ng isang oriole ay nagmula sa malayo ngunit nagsimulang lumapit. Algen. Nag-aalinlangan si Alvin habang nakatingin sa katulong na si Algen na balisang naglakad papunta sa likod bahay.
Anong nangyari? Bakit parang balisa ka? Elder Darfield, nandito ang clan leader. Hinihintay ka niya sa main hall, magalang na sabi ni Aljan. Yung clan leader. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin at nagsimula siyang ngumiti. Speak of the devil. Kakausap ko lang tungkol kay Chris and here he comes. Sino si Chris? Hindi maiwasan ng lingkod na si Aljan na matigilan sa sinabi ni Alvin. Natigilan si Alvin at napagtanto na walang Chris sa mundong ito. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Si Alvin, na walang ideya kung paano magpapaliwanag ay nagpasya na magsinungaling. Chris, ay kung paano hinarap ng mga tao sa ating bayan ang clan leader. Si Chris ang clan leader. Talaga. Ang tagapaglingkod na si Aljan ay bahagyang nagulat at nagsabi, Elder Darfield, pakiusap magmadali. Hindi magandang hayaan si Chris na maghintay ng masyadong matagal. Kumaibot ang labi ni Alvin nang hindi niya namamalayan matapos marinig ang sinabi niya. Mabilis na natuto ang dalaga at inilapat kaagad ang kanyang natutunan. May pangunahing bulwagan sa gitna ng mansyon na tinitirhan ni Alvin. Gayunpaman, hindi pa siya nakapunta rito dahil ginagamit lamang ang lugar para sa pagsalubong ng mga bisita na hindi niya kailanman napuntahan. Leader ng clan. Pagdating sa labas ng main hall, napansin ni Alvin ang pamilyar na silhouette na nakatayo doon. Ito ay ang pinuno ng clan ng Loclan, si Ragnar. Kuya Darfield. Lumiwanag ang mga mata ni Ragnar at humakbang siya para salubungin si Alvin mismo sa main hall. May magagawa ba ako ngayong nandito na ang clan leader? Bagamat naisip niya na kailangang nandito si Ragnar para sa grade 1 na mga table task na hiniling niya sa isang tao na ipadala sa kanya ngayong hapon, si Alvin ay nagkunwaring walang alam. Elder Darfield, hindi ko akalain na magiging ganito kalakas ang antas ng iyong pagpipino ng gamot. Nakarating ka na sa antas na hindi makalangit. Bulalas ni Ragnar habang nakatingin kay Alvin na may halong damdamin. Ang nakakatakot na batang grade 1 alchemist sa harap ng kanyang mga mata ay hindi lamang may nakamamanghang bilis sa pagpino ng gamot, ang kanyang tagumpay ay medyo mataas din. Bukod sa mataas na rate ng tagumpay, ang kadalisayan nito ay napakataas din. Ito ay napakalangit-defying na ang kadalisayan ay higit sa 70%. Sa kanyang memorya, may alam lang siya sa kasaysayan ng Cloud Continent na nakapagpino ng mga table task na may purity na lampas sa 70%, at ang taong iyon ay umiral 10,000 taon na ang nakakaraan. Nakilala niya ang ganoong tao dahil sa ninuno na nagtatag ng Loclan. Ang ninuno ng Loclan ay nag-iwan ng isang handbook na ipinasa hanggang ngayon. Tanging ang clan leader ng Loclan ang makakabasa ng handbook habang ang iba ay walang karapatang tingnan ito. Ayon sa mga recording sa handbook, ang kanilang ninuno ay tinulungan at pinayuhan ng taong ito noong nakaraan, at iyon ay ang kanilang ninuno ay naging isang natitirang grade 1 alchemist. Kasunod ng sinabi ng ating ninuno, ang powerhouse na itinuring niyang amo ay higit pa sa grade 1 alchemist sa medicine refinement daw. Mahirap para kay Ragnar na isipin kung gaano kalakas ang taong iyon. Mula sa handbook na iniwan ng ninuno, sa tingin ko ang taong iyon ay isang martial emperor powerhouse. Siya rin ang nangungunang martial emperor powerhouse sa Cloud Continent. Tinawag siyang Rebirth Martial Emperor ng lahat. Tumalo ng puso ni Ragnar habang iniisip niya ito. Naalala ko ang sinabi ng ating ninuno sa handbook na Rebirth, ang pangalan ng Martial Emperor Powerhouse. Ang dahilan kung bakit binigyan ng titulong Rebirth ang Martial Emperor Powerhouse ay dahil nilinang niya ang isang makapangyarihang paraan. Kabaligtaran ng mga ordinaryong tao na maaari lamang mabuhay ng isang buhay. Ang Rebirth Martial Emperor na iyon ay maaaring mabuhay ng 3 buhay sa pamamaraang iyon. Siya ay nabubuhay sa kanyang pangalawang buhay nang makilala siya ng ating ninuno, tila may naalala si Ragnar nang mag-isip siya sa puntong ito at tuluyang bumalik sa kanyang katinoan. Nanlaki ang mga mata niya at napako ang tingin sa lalaking nakasuot ng lila na nasa harapan niya. Doon nagsimulang manginig ang kanyang katawan nang hindi niya napapansin. Ito ay ang panginginig ng kanyang napukaw na damdamin. Ayon sa mga recording sa handbook na iniwan ng ating ninuno, ang Rebirth Martial Emperor na iyon ay mangangailangan ng 10,000 taon para muling ipanganak. Sa pagtingin sa oras, ang Rebirth Martial Emperor ay dapat na muling magkatawang tao sa kanyang ikatlong buhay ngayon.
Napabuntong hininga si Ragnar habang nakatingin sa lalaking naka-purple na nakasuot sa harap ng kanyang mga mata, kaya siya ang Rebirth Martial Emperor. Kung siya nga, ang kanyang pagiging isang ultimate freak ay ganap na may katuturan. Ang Rebirth Martial Emperor ay isang makapangyarihang alchemist na may kaalaman sa iba't ibang makapangyarihang paraan ng pagpipino ng gamot, at dapat siyang magkaroon ng napakalaking karanasan sa pagpipino ng gamot sa kanyang dugo mula nang siya ay isilang muli. Natuwa si Ragnar habang patuloy siyang nag-iisip sa kanyang isipan. Isang Martial Emperor powerhouse. Ang binata na nakatayo sa kanyang harapan ay malamang na isang reincarnation ng isang Martial Emperor powerhouse. Iyon ay sinabi, ang binata sa harap niya ay malamang na maging isang Martial Emperor powerhouse sa hinaharap. Clan leader, ayos ka lang. Nang mapansin kung paano siya tinitingnan ni Ragnar, namula si Alvin at hindi maiwasang magtanong. Kuya Darfield. Matapos ibalik ni Alvin si Ragnar sa kanyang katinoan, huminga siya ng malalim at sinubukan ang kanyang makakaya upang pigilan ang kanyang napukaw na emosyon. Pagkatapos, tumingin siya sa mga mata ni Alvin at nagtanong, alam mo ba? Ang tungkol sa Rebirth Martial Emperor. Muling pagsilang ng Martial Emperor. Ang sinabi ni Ragnar ay parang kulog kay Alvin. Nagulat siya at ang mga salitang iyon ay nagpatibok sa kanyang puso. Muling pagsilang ng Martial Emperor. Paano niya nalaman ang tungkol sa Rebirth Martial Emperor? At bakit niya binanggit ang tungkol sa Rebirth Martial Emperor sa harap ko? Nagsimulang lumabas ang mga tanong nang magsimulang makaranas ng pagkabigla si Alvin. Gayunpaman, napanatili niya ang kanyang kalmado at hindi nagpakita ng anumang bagay sa kanyang ekspresyon. Sino ang makakaalam kung ang Ragnar na nakatayo sa kanyang harapan ay maaaring maging inapo ng kaaway ng Rebirth Martial Emperor? Ang Lo Clan ay umiral ng 10,000 taon. Ibig sabihin, ang ninuno na nagtatag ng Lo Clan ay umiral 10,000 taon na ang nakakaraan. Baka may kinalaman talaga siya sa Rebirth Martial Emperor. Bukod dito, tiyak na nag-iwan siya ng ilang tala o handbook. Kung hindi, imposibleng malaman ni Ragnar na clan leader makalipas ang 10,000 taon tungkol sa Rebirth Martial Emperor. Naisip ni Alvin ang maraming bagay sa isang kisap mata ngunit habang pinag-iisipan niya ito ng mabuti, hindi siya nagpakita ng anumang emosyon sa kanyang mukha. 10,000 taon na ang nakalilipas, narinig ang pangalang Rebirth Martial Emperor sa buong inner and outer lands ng Cloud Continent dahil siya ang nangungunang powerhouse sa kontinente. Sa panahong iyon, kahit isang 3 taong gulang na bata ay umiiyak kapag narinig niya ang pangalang Rebirth Martial Emperor. Mahuhulaan lamang kung gaano kalakas ang pangalang Rebirth Martial Emperor noong araw. Rebirth Martial Emperor. Martial Emperor Powerhouse. Si Alvin ay nagkunwaring naliligaw. Hindi ko pa narinig iyon. Bagamat si Alvin ay hindi nagpakita ng anumang emosyon sa kanyang mukha, si Ragnar ay hindi dapat maliitin, lalo na't siya ang clan leader ng Lo Clan. Hindi siya naniwala sa palabas na inilagay ni Alvin, kahit kaunti. Florian. Patuloy na tumitig si Ragnar sa mga mata ni Alvin at dahan-daang binibigkas ang dalawang salita. Mukhang kinukumpirma niya kung si Alvin ang reincarnation ng Rebirth Martial Emperor. Si Florian ang ninuno na nagtatag ng Lo Clan 10,000 taon na ang nakalilipas. Isa rin siyang outstanding grade 1 alchemist. Naniniwala si Ragnar na hanggat ang binata sa harap niya ay reincarnation ng Rebirth Martial Emperor, tiyak na malalaman niya ang ninuno ng Lo Clan. Florian. Si Alvin ay natigilan ng instinct matapos marinig ang sinabi ni Ragnar. Hindi pa niya narinig ang pangalang iyon. Medyo nadismaya si Ragnar matapos makita kung paano nawala sa kanyang mga mata si Alvin. Mukhang nagkamali ako. Malamang na hindi si Elder Darfield ang reincarnation ng Rebirth Martial Emperor. Florian. Nadurog ang puso ni Alvin nang matagpuan niya ang mga alaala na may kaugnayan sa pangalang iyon habang binabasa niya ang mga alaala ng magkabilang buhay ng Rebirth Martial Emperor na nabuhay ayon sa instinct. Ang Rebirth Martial Emperor ay mahilig maglakbay noong siya ay nabubuhay sa kanyang ikalawang buhay. Marami na siyang natulungan at pinayuhan mula sa kanyang libangan. Kabilang sa mga taong nagkaroon siya ng mas malaking impresyon ay ang isang taong nagngangalang Florian Lo.
Sa alaala ng Rebirth Martial Emperor, si Florian ay may mahusay na talento sa medicine refinement daw kaya't gumugol siya ng ilang oras sa pagpapayo sa kanya, na naging dahilan upang sila ay maging master at disipulo sa ilang sandali. Bagamat hindi opisyal na kinuha ng Rebirth Martial Emperor si Florian bilang kanyang disipulo, tinawag pa rin niyang master ang Rebirth Martial Emperor. 10,000 taon na ang nakararaan, hindi alam ng maraming tao ang tungkol sa Three Lives Rebirth Technique na nilinang ng Rebirth Martial Emperor at ang cultivation method ng technique. Gayunpaman, si Florian ay kabilang sa mga nakakaalam. Nagawa ni Alvin na hulaan ang maraming bagay noon, kabilang ang kung bakit tinanong siya ni Ragnar kung alam niya ang tungkol sa Rebirth Martial Emperor ng biglaan. Walang alinlangan na hulaan ni Ragnar na siya ang reincarnation ng Rebirth Martial Emperor. Mukhang itong si Florian ay ang taong nagtatag nitong alchemist family na naipasa sa loob ng 10,000 taon. Gayon din, malamang na nag-iwan si Florian ng ilang tala o isang handbook na nagbabanggit sa Rebirth Martial Emperor para sa mga inapo ng Loklan. Hindi naging mahirap para kay Alvin na alamin ang mga bagay na ito. 1086, magbalat kayo. Tagasalin, Endless Fantasy Translation Editor, Endless Fantasy Translation. Kung hindi, malabong malaman ni Ragnar ang tungkol sa pag-iral ng Rebirth Martial Emperor. Bukod dito, pinaghihinalaan pa niya na ako ang reincarnation ng Rebirth Martial Emperor, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Whoosh! Umalangaw-ngaw sa kanyang ulo ang sipol ng hangin, at agad niyang inangat ang kanyang ulo para tumingin sa langit. Nakita niya ang isang patak ng sariwang dugo na umaakyat sa langit mula sa main hall bago ito naglaho sa harap ng kanyang mga mata. Kasabay nito, isang boses ang pumasok sa kanyang tenga. Ako, si Ragnar, ay nanunumpa ng dugo. Papatayin ako ng 99 Heavenly Tribulation kung mayroon akong masamang intensyon sa reincarnation ng Rebirth Martial Emperor. Nanumpa si Ragnar ng 99 Heavenly Tribulation. Bang! 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 Siyam na palagpak ng kulog ang tumugon sa panunumpa ni Ragnar. Clan leader, anong ginagawa mo? Natigilan si Alvin. Nakumpirma ba ni Ragnar na si Alvin ang reincarnation ng Rebirth Martial Emperor? Hindi pwede. Maingat na siya simula pa lang. Alam niyang wala siyang hahayaang madulash. Wala lang. May gusto lang akong patunayan. Naisip ko lang na baka iba ka, sagot ni Ragnar kay Alvin habang umiiling. Nanumpa siya dahil pinanghahawakan niya ang huling hibla ng pag-asa. Gusto niyang kumpirmahin kung si Alvin ang reinkarnasyon ng Rebirth Martial Emperor o hindi. Walang pinagsisisihan si Ragnar kahit na si Alvin ay hindi ang Rebirth Martial Emperor. Nagawa na niya ang lahat ng kanyang makakaya. Paano mo nalaman na hindi ako siya? Tanong ni Alvin nang magsalita si Ragnar. Sa una ay natigilan si Ragnar bago lumiwanag ang kanyang mga mata, at bumilis ang kanyang hininga. Elder Darfield. Do you mean? Ikaw talaga ang Rebirth Martial Emperor. Ako dapat. Bahagyang tumango si Alvin. Nag-reincarnate ako sa pamamagitan ng Three Lives Rebirth Technique. Magiging kwalipikado lang akong tawaging Rebirth Martial Emperor kung makakapag-cultivate ako sa Martial Emperor stage at mauna sa Cloud Continent. Three Lives Rebirth Technique. Nang banggitin ni Alvin ang Three Lives Rebirth Technique, wala nang pagdududa si Ragnar tungkol sa pagkakakilanlan ni Alvin. Sigurado siyang si Alvin ang reincarnation ng Rebirth Martial Emperor. Ito ay naging 10,000 taon. Ang bilang ng mga tao sa Cloud Continent na nakakaalam tungkol sa Rebirth Martial Emperor ay walang alinlangan na maliit, lalo pa ang mga taong may alam tungkol sa pamamaraan na nilinang ng Rebirth Martial Emperor. Kung hindi niya binasa ang handbook na iniwan ng ninuno ng Loklan, malamang na hindi niya malalaman ang tungkol sa Rebirth Martial Emperor at ang pamamaraan na kanyang nilinang ay hahayaan siyang muling magkatawang tao ng 3 beses. Isang karangalan na makilala ka. Patawarin mo ako dahil hindi ko nalaman ang iyong pagkatao kanina. Sinubukan ni Ragnar ang kanyang makakaya na pigilan ang kanyang magulong emosyon at magalang na yumuko kay Alvin. Pakiusap. Tawagin mo akong Elder Darfield gaya ng karaniwan mong ginagawa, mahinang sabi ni Alvin. Oo.
Masunuring sinunod ni Ragnar ang tagubili ni Alvin ngayong alam niyang si Alvin ang reincarnation ng Rebirth Martial Emperor. Ito ay dahil alam niyang si Alvin ay magiging isang Martial Emperor sa hinaharap. Hanggat tinatrato niya ng maayos ang binata sa kanyang harapan, magkakaroon ng proteksyon si Lo Clan mula sa isang Martial Emperor sa hinaharap. Bukod dito, maaari pa siyang makakuha ng ilang iba pang mga benepisyo. Mayroon siyang pangmatagalang pananaw bilang clan leader. Tsaka, alam ba ng maraming tao sa Lo Clan ang tungkol sa Rebirth Martial Emperor? Tanong ni Alvin. Hindi marami, agad na tumugon si Ragnar sa tanong ni Alvin. Lahat ng tungkol sa nakaraan ni Elder Darfield ay naitala sa handbook na naiwan ng ninuno ng ating angkan, si Florian. Tanging ang clan leader lang ang may karapatang tumingin dito. Tumango si Alvin at nagbabala, ikaw lang ang nakakaalam ng katotohanan tungkol sa aking pagkakakilanlan. Huwag mong sabihin kahit kanino ang tungkol dito. Oo, magalang na tugon ni Ragnar. At saka, may kailangan ako ng tulong mo, diretsyong sabi ni Alvin nang maalala niya ang bagay na kailangan niyang kausapin kay Ragnar. Elder Darfield, mangyaring sabihin mo. Hanggat ito ay isang bagay na kaya kong gawin at ng Lo Clan, tutuparin namin ito para sa iyo kahit na kailangan nating dumaan sa impyerno. Mataimtim na sabi ni Ragnar. Kung tutuusin sa kanyang ugali, parang hindi siya sisimangot kahit na kailangan niyang umakyat ng bundok at dumaan sa impyerno. Well, hindi mo kailangang dumaan sa impyerno para dito. Tumingin si Alvin kay Ragnar at nagtanong, akala ko ba ay may profound assimilation formation ang Lo Clan? Oo, ginagawa namin. Tumango si Ragnar. Ang galing. Nagningning ang mga mata ni Alvin, at diretsyong sinabi niya, kailangan kong i-activate mo ang profound assimilation formation na may napakaraming concept fragment. Kailangan ko ito para mapataas ang aking mga konsepto. Hindi yan problema. Agad na tumugon si Ragnar nang hindi nagdalawang isip. Ang mga concept fragment ay wala sa Lo Clan. Ang angkan ay isang pangalawang rate na puwersa na nasa tuktok ng pagiging isang first rate na puwersa. Nasa kanila talaga ang lahat ng concept fragment na kailangan nila na abot kaya. Mayroon silang napakaraming concept fragment hanggang sa punto na ang sinumang alagad ng Lo Clan na may natatanging talento sa martial Dao at comprehension ay karapat-dapat na gamitin sa profound assimilation formation upang iangat ang kanilang mga konsepto. Kailangan ko rin ng ilang spirit fruits. Gusto ko lahat ng spirit fruits basta't ito ay maubos ng Void Martial Artists, patuloy na sinabi ni Alvin. Void Stage. Natigilan si Ragnar at nagpatuloy sa pagpapaalala sa kanya, Elder Darfield, ang Void Stage ay nahahati sa. Alam kong may 4 na level sa Void Stage. Gusto ko ng spirit fruits na nagagamit ng mga martial artists sa Void Prying Stage, Void Initiation Stage, Void Interpretation Stage, at Void Transformation Stage. Pinutol ni Alvin si Ragnar at sinabing, kailangan ko ng isang spirit fruit bawat isa para sa Void Prying Stage, at stage ng Void Initiation. Maraming spirit fruit na makikita mo para sa Void Transformation Stage. Ang spirit fruits para sa Void Prying Stage, Void Initiation Stage, at Void Interpretation Stage ay para kay Jack habang ang spirit fruits para sa Void Transformation Stage ay para sa kanya at kay Irish. Natural, makakain ni Jack ang iba pang mga spirit fruit kapag ang kanyang cultivation base ay tumaas sa Void Transformation Stage. Naintindihan ni Jack ang advanced level sword concept. Hanggat mayroon siyang sapat na mga spirit fruit, magagawa niyang makapasok sa Void Transformation Stage sa maikling panahon at maging isang Void Transformation Martial Artist. Oo. Bagamat walang ideya si Ragnar kung bakit gusto ni Alvin ang mababang uri ng mga spirit fruit, pumayag pa rin siya. Isantibi ang katotohanan na si Alvin ay ang reincarnation ng Rebirth Martial Emperor, hindi niya tatanggihan ang kanyang kahilingan kahit na hindi siya dahil sa kanyang mga diskarte sa pagpipino ng gamot. Ihanda mo na ito. At saka, huwag kalimutan ang tungkol sa Soul Stabilizing Grass, dagdag ni Alvin. Oo naman, sagot ni Ragnar bago siya tumalikod para umalis. Ang mga mata ni Alvin ay kumikinang habang pinagmamasdan si Ragnar na umalis. May ngisi sa kanyang mukha.
Ang pagkakakilanlan ng reincarnation ng Rebirth Martial Emperor ay hindi masama. Bagamat alam niyang hindi tatanggihan ni Ragnar ang kanyang kahilingan kahit na hindi siya magpanggap na siya ang reincarnation ng Rebirth Martial Emperor, nagsuot siya ng disguise upang si Ragnar ay magsikap. Sa opinyon ni Ragnar, isa akong future Martial Emperor. Ang pagpapasaya sa akin ay hindi lamang nakakakuha ng proteksyon sa Luklan, makikinabang din siya sa akin. Hindi naging mahirap para kay Alvin na alamin kung ano ang iniisip ni Ragnar. Ganoon din ang iisipin niya kung siya ang nasa kalagayan ni Ragnar. Sino ang hindi susubukang pasayahin ang isang Martial Emperor powerhouse? Dapat aminin na mahusay si Ragnar. Bumisita siya muli pagkatapos lamang ng isang oras. Elder Darfield, ito ang mga spirit fruit na kasalukuyang nasa pag-aari ng Luklan. Pangunahin ng mga ito ay spirit fruits para sa Void Prying Stage, Void Initiation Stage, at Void Interpretation Stage. Mayroon lang tayong isang spirit fruit para sa isang Void Transformation Martial Artist. At saka, pinaplano kong bigyan ng reward ang mga makakahanap ng spirit fruits para sa Void Transformation Martial Artist, magalang na sabi ni Ragnar kay Alvin habang binibigyan siya ng special ring. Reward. Magandang ideya iyon. Kinuha ni Alvin ang special ring at tumango. Nagpatuloy siya sa pagtatanong, ano ang plano mong ibigay bilang gantimpala sa mga makakahanap ng mga spirit fruit para sa Void Transformation Martial Artists? Dapat alam mo na ang mga spirit fruit ay mahal. Kung mas mataas ang marka ng isang spirit fruit, mas mahal ito. Napakataas ng presyo ng spirit fruits para sa Void Transformation Martial Artists. Pinaplano kong gamitin ang Grade 1 Life Recovery Pills na na-refine ni Elder Darfield bilang reward. Ang kadalisayan at nakamamanghang medicinal efficacy ng Grade 1 Life Recovery Pills na na-refine ni Elder Darfield ay sapat na para ipaglaban ito ng mga tao. Inihayag ni Ragnar ang kanyang plano. Gayunpaman, maaaring kailanganin ko si Elder Darfield na pinuhin ang higit pang Grade 1 Life Recovery Pills. Hindi yun problema. Si Alvin ay optimistiko tungkol sa plano ni Ragnar. Ang Grade 1 Life Recovery Pills ay walang alinlangan na kailangan ng lahat ng martial artist. Sa mga kritikal na panahon, maaari itong kumilos bilang isang nagel iligtas buhay na anting-anting upang iligtas ang buhay ng isang martial artist. Lalo na nang ang Grade 1 Life Recovery Pills na kanyang pinino ay may higit sa 70% purity, at ang medicinal efficacy nito ay maraming beses na mas epektibo kaysa sa ordinaryong Grade 1 Life Recovery Pills. Ang napakagandang epektong panggamot ay halos kasing himala ng pagbuhay sa isang patay na tao at paglaki ng laman sa mga buto. Elder Darfield, kailan mo balak pumasok sa Profound Assimilation Formation? Inihanda ko na ang mga concept fragment na kailangan para sa formation, dagdag ni Ragnar. Tumango si Alvin at nagpatuloy sa pagsugawin ng blood ownership claim sa special ring na kakabigay ni Ragnar sa kanya. Di nagtagal, nakita niya ang spirit fruit para sa Void Transformation Martial Artist sa special ring. Hindi niya kinain ang espiritong prutas noong nakaraan kaya hindi siya nababahala na bumaba ang bisa ng gamot. Pinaplano kong magtanim pagkatapos kong ubusin ang spirit fruit na ito. Hahanapin kita kapag oras na para pumasok sa Profound Assimilation Formation pagkatapos kong mag-cultivate, sinabi ni Alvin kay Ragnar ang kanyang plano. Natural, isinaalang-alang niya si Jack sa kanyang plano. Pagkatapos ng lahat, ang kasalukuyang cultivation base ni Jack ay masyadong mahina. Kung pumasok siya sa Profound Assimilation Formation kasama si Jack, magiging mahirap para sa kasalukuyang cultivation base ni Jack na pangasiwaan ang concept energy in the formation, lalo pa ang pagtataas ng kanyang sword concept. Oo naman. Sa kasalukuyan, gagawin ni Ragnar ang anumang hilingin ni Alvin sa kanya. Kung ganoon nga, hindi ko iistorbahin ang paglilinang ni Elder Darfield. Kasunod nito, umalis si Ragnar pagkatapos kunin ang pahiwatig. Pagkaalis ni Ragnar, pumunta si Alvin sa likod bahay. Inalis niya ang blood ownership claim sa special ring na ibinigay sa kanya ni Ragnar at inihagis ito kay Jack. Jack, pinaghiwalay ko ang mga spirit fruit doon mula kaliwa pa kanan. Iyon ay mga spirit fruit para sa Void Prying Stage, Void Initiation Stage, at Void Interpretation Stage. 1087.
Mga prutas na espiritu. Natigilan si Jack nang kunin niya ang spatial ring. Nang isagawa niya ang blood ownership claim sa spatial ring at nakita ang mga bunga ng espiritu, agad na nagningning ang kanyang mga mata tulad ng isang mangangaso na nakakita ng kanyang biktima. Iyong master, para sa akin ang lahat ng bungang ito. Lumingon si Jack kay Alvin at nagtanong habang bumibilis ang kanyang paghinga. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng napakaraming bunga ng espiritu. Kanino ko dapat ibigay ang mga ito kung hindi ikaw? Hindi namin magagamit ni Irish ang mga espiritong prutas na ito, retorikang sabi ni Alvin. Bagamat alam ni Jack na ganoon ang sasabihin ni Alvin, nakaramdam pa rin siya ng hindi maipaliwanag na pananabik nang marinig niya ang kumpirmasyon mula sa bibig ni Alvin. Nagmamadali siyang nagpahayag ng pasasalamat kay Alvin. Salamat, young master. Salamat. Kunin ang mga bunga ng espiritu, at bumalik sa iyong silid upang magtanim, sabi ni Alvin. Hindi na makapaghintay si Jack na bumalik sa kanyang silid para magtanim. Nang marinig niya ang tugon ni Alvin, agad siyang umalis pagkatapos niyang magalang na sabihin, oo. Ngayong mayroon na siyang mga espiritong bungang ito, ang kanyang cultivation base ay mabilis na makakausad. Matutulungan ko si young master kapag lumaki na ang lakas ko. Ang puso ni Jack ay napuno ng pananabik sa buong oras na siya ay naglalakad pabalik sa kanyang silid. Kung ayaw niyang maging pabigat sa kanyang young master sa pamamagitan ng pananatili sa kanyang tabi, kailangan niyang mabilis na itaas ang kanyang cultivation base. Pagkaalis ni Jack, tumingin si Alvin kay Irish na sinusubukan pa ring kontrolin ang sarili niyang enerhiya. Irish, papasok ako sa closed door cultivation sa loob ng ilang araw. Manatili ka lang sa loob ng residence nitong ilang araw. Sa sandaling marinig ni Irish ang mga salita ni Alvin, ang lamig sa kanyang mukha ay bahagyang nawala habang siya ay tumango. Hindi alam ni Irish kung paano kokontrolan ang sarili niyang lakas pagkatapos niyang mawala ng memorya. Sa tingin ko kailangan niyang gumugol ng kaunting oras para makabisado ang lakas na taglay niya sa kanyang pinakamataas. Pagkatapos pumayag ni Irish sa kahilingan ni Alvin, muli niyang sinulyapan ang apoy na tumaas mula sa kanyang katawan bago tumalikod para umalis. Pagkarating niya sa kanyang silid, kumuha siya ng isang malakristal na espiritong prutas. Ang spirit fruit na ito ay ang nag-iisang spirit fruit na angkop para kainin ng Void Transformation Stage martial artist sa lahat ng spirit fruit na ibinigay sa kanya ni Ragnar. Sa tingin ko ang spirit fruit na ito ay tinatawag na Red Phosphorus Fruit. Matapos habulin ang alaala ng Rebirth Martial Emperor, mabilis na natukoy ni Alvin ang espiritong prutas na kumikinang na may pulang-pula na kinang na tila ito ay naiilawan mula sa loob. Sa iba't ibang spirit fruit na angkop para sa Void Transformation Stage martial artists consumption, ang Red Phosphorus Fruits ay nireranggo lamang sa gitna. Mahirap para sa isang ordinaryong 6th level Void Transformation Stage na martial artist na makapasok sa 7th level Void Transformation Stage sa pamamagitan ng pagkonsumo nito. Nakataas ang kilay ni Alvin habang bumubulong sa sarili, kung tutuusin, ang agwat sa pagitan ng 6th at 7th level Void Transformation Stage ay parang isang malawak na dividing crest na napakahirap tumawid. Gayunpaman, ito ay nalalapat lamang sa mga ordinaryong martial artist ng 6th level Void Transformation Stage. Sa aking kaso, bagaman ako ay isang 6th level na trigger stage bilang transformation stage na rin. Malupit na medicinal efficacy ng Rebirth Pill para tulungan akong makapasok sa 7th level Void Transformation Stage pagkatapos kong ubusin ang Red Phosphorus Fruit. Si Alvin ay walang pagdududa tungkol dito. Bukod dito, sa palagay ko ay hindi magtatagal para makuha ko ang aking mga kamay sa higit pang mga spirit fruit upang maiangat ang aking cultivation base sa 9th level Void Transformation Stage kasama ang mga reward na inaalok ng Lo Clan. Tungkol naman sa concepts. Well, basta may profound assimilation formation at napakalaking bilang ng concept fragment, isa-isa ko lang silang mauunawaan hanggang sa maabot nila ang 9th level advanced stage. Sa sandaling naisip ito ni Alvin, lumiwanag ang kanyang mga mata. Parang nakikita na niya ang kanyang cultivation base na nakataas sa tuktok ng void.
Hanggat ang aking cultivation base ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa 9th level void transformation stage, at ang isa sa aking mga concept ay umabot sa 9th level advanced stage, magagawa ko itong gawing profundity sa pamamagitan ng profundity fragment. Sa oras na iyon, ang aking cultivation base ay makakagawa ng isang breakthrough sa martial monarch stage hanggat patuloy akong kumakain ng mga spirit fruit. Kapag nakagawa na ako ng isang pambihirang tagumpay sa martial monarch stage at naging isang martial monarch powerhouse, ang rebirth pill's medicinal efficacy ay ganap ding ipapakita. Pagkatapos, ang aking cultivation base ay papasok sa isang panahon ng mabilis na pag-unlad. Habang iniisip ito ni Alvin, mas nagiging maliwanag ang kanyang mga mata. Hanggang ngayon, limitado pa rin ang medicinal efficacy na ibinibigay ng rebirth pill. Karamihan sa mga ito ay nanatiling tulog sa kanyang katawan. Minsan ito ay naglalabas ng isang alo ng nakapagpapagaling na bisa upang tulungan siya sa pagpapalaki ng kanyang cultivation base. Kahit na ang kanyang pagsulong ay mas malaki kaysa sa iba pang ordinaryong void transformation stage na martial artist, napakabagal pa rin nito. Gayunpaman, kapag ang kanyang cultivation base ay gumawa ng tagumpay sa martial monarch stage, ang medicinal efficacy ng rebirth pill ay papasok din sa isang bagong explosive stage. Sa oras na iyon, ang pagkakaiba sa pagitan niya at ng iba pang kapangyarihan ng martial monarch ay magiging kakaiba. Panahon na para simulan ang aking paglilinang. Huminga ng malalim si Alvin para pakalmayan ang kanyang pananabik. Agad niyang nilunok ang red phosphorus fruit sa kanyang kamay at hinayaan itong sumanib sa kanyang katawan habang ito ay naging medicinal efficacy. Kasabay nito, malinaw na naramdaman ni Alvin ang medicinal efficacy ng rebirth pill na nakatago sa kaibuturan ng kanyang dantian na nagsimulang mag-react. Di nagtagal, ang mga nakapagpapagaling na efficacious ng rebirth pill at ang red phosphorus fruit ay nagtipon at nagkatulay sa origin energy upang kumilos ng kasing bilis ng kidlat habang umiikot ito sa kanyang mga meridian. 9 Dragon War Sovereign Technique, Roving Dragon Form. Nang walang anumang pag-aalinlangan, ginamit ni Alvin ang pamamaraan ng mental cultivation at ipinikit ang kanyang mga mata upang linangin sa kabuoang katahimikan. Kahit papaano, 3 concept fragment ang lumabas sa kamay niya. Kung may ibang tao sa silid, tiyak na magugulat siya na makita ang 3 concept fragment sa kamay ni Alvin ay 3 magkakaibang uri ng concept fragment. Bukod dito, hawak niya ang 3 magkakaibang concept fragment at naiintindihan ang 3 magkakaibang konsepto ng sabay-sabay nang hindi nakakaramdam ng anumang pressure. Kung kakalat ang kwentong ito, magugulat ang lahat ng martial artists sa Cloud Continent. Ito ay dahil, sa mahabang kasaysayan ng Cloud Continent, wala pang ganoong tao o demonyo dati. Pabayaan na lamang ang pag-unawa sa 3 magkaibang konsepto sa tulong ng 3 magkakaibang concept fragment, ang isang taong nakakaunawa ng 2 magkaibang konsepto na may 2 magkaibang concept fragment ay hindi man lang lumitaw sa kasaysayan ng Cloud Continent noon. 3 uri ng konsepto. Si Alvin ay ganap na abala sa pag-unawa sa 3 magkakaibang konsepto. Natuwa siya nang maramdaman niya ang lalim ng mga ito. Nais niyang makabisado ang mga ito upang maiangat niya ang mga konseptong naiintindihan niya. Samantala, hindi na natiling walang ginagawa ang origin energy sa kanyang katawan. Sa ilalim ng paghihimok ng nakapagpapagaling na efficacious ng rebirth pill at ng red phosphorus fruit, mabilis itong tumaas. Nang si Alvin ay naglilinang, ang buong Loklan ay nagkakagulo. Hindi lang ang Loklan. Sa malawak na lupain na pag-aari ng Loklan kung saan ang Loklan ang sentro, ang nakakagulat na balita ay mabilis na naglakbay. Nagulat ang lahat ng nakarinig nito. Ang Loklan ay dati nang nag-anunsyo ng isang nakakagulat na gantimpala, at nagpatuloy ito sa pag-anunsyo ng isa pang nakakagulat na gantimpala. May isang maliit na nayon na matatagpuan 500 kilometro sa hilaga ng lupain ng Loklan. Bagamat maliit ang nayon, ito ay lubhang masigla. Ito ay dahil ito lamang ang nag-iisang lugar sa loob ng 5,000 kilometro sa hilaga ng lupain ng Loklan na mayroong isang restaurant. Dahil ito lang ang nag-iisang restaurant doon, laging siksikan. Hoy, narinig ba ninyo ang tungkol dito? Kaka-announce lang ng Loklan ng isa pang nakakagulat na reward.
Nakangisi ang isang matipunong lalaki na kakapasok lang sa restaurant at umupo sa isang wine table. Luklan. Reward. Ang kanyang mga salita ay agad na nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Ang mga titig ay halos puno ng kuryosidad. Anong reward? Anong reward? May hindi napigil ang magtanong. Firms. Bago pa makasagot ang matipunong lalaki, may sumangot sa pang-aalipusta. Dahil ang gantimpala na iniaalok ng Luklan sa pagkakataong ito ay nakakagulat din, sigurado akong ang kahirapan ng gawain ay tiyak na hindi mas madali kaysa sa nakaraang gawain. Narinig ko rin na ang reward na inaalok ng Luklan dati ay para sa paghahanap ng ilang damo o kung ano paman. Gayunpaman, ang mga katangian ng damo ay napakabihirang. Wala pa akong narinig na sino man na nakakita ng ganoong uri ng damo dati. Para sa kapakanan ng damong ito, nangako pa ang Luklan ng Grade 1 Spirit Weapon at 10 Grade 1 Life Recovery Pills. Maraming tao sa ating Northern Mountain Land ang nagulat at nabaliw sa paghahanap ng damong iyon. Maraming tao ang nagsimulang tumunog. Siguro kung sinasadya ng Luklan ang mga ganitong reward para paglaruan tayo. Medyo marami akong kakilala. Ang ilan sa kanila ay naglakbay pa nga sa kahabaan at lawak ng bansa, ngunit wala pa sa kanila ang nakakita ng ganoong damo noon, biglang sumingit ang isang medyo may edad na lalaki. Firms. Ang Luklan ay isa sa 2 pinakamalakas na angkan sa ating Northern Mountain Land. At saka, sila ay isang kilalang pamilya ng mga alchemist. Sa tingin mo ba napakulaya nila para paglaruan tayo? Maya-maya ay may gumanti. Ang Luklan ay palaging may magandang pangalan sa 10,000 taon na sila ay umiral sa ating Northern Mountain Land. Walang paraan na pinaglalaruan nila tayo. Maraming tao ang nag-echo. Ano ang reward na inaalok ng Luklan sa pagkakataong ito? May nagtanong sa matipunong lalaki na nagdala sa kanila ng balita. Ha! Speaking of that, mas simple ang task for the reward this time kaysa sa inanunsyo nila dati, sabi ng matipunong lalaki habang umiinom ng kanyang alak. Oh! Maraming tao ang naging interesado nang marinig nila ang mga salita ng matipunong lalaki. Naalala nila ang sinabi ng matibay na lalaki na ang gantimpala na inaalok ng Luklan sa pagkakataong ito ay medyo nakakagulat din. Ang gantimpala ay kailangang napakaganda para ito ay matawag na kagulat-gulat. Sa pagkakataong ito, ibinalita ng Luklan sa publiko na naghahanap sila ng mga espiritong prutas na angkop para sa mga martial artist ng Void Transformation. Hindi ito limitado sa dami o uri, sabi ng matipunong lalaki nang hindi nagpapatalo. Yun lang. Nagulat ang lahat ng naruroon sa sinabi ng matipunong lalaki. Lahat sila ay hindi kapanipaniwala. Sa kanilang opinyon, ang mga espiritong prutas na angkop para sa Void Transformation Stage martial artist ay hindi bihira kahit na sila ay mahalaga. Sa katunayan, ang ilan sa mga taong naruroon ay nakakonsumo pa nga ng ilan hindi pa katagal. Tama. Yun lang. Tumango ang matipunong lalaki. Ano ang reward na inaalok ng Luklan? Ito ang pinaka-nababahala ng lahat. Inihayag ng Luklan na ang mga martial artist na nagpapakita sa kanila ng isang spirit fruit na angkop para sa Void Transformation Stage martial artists ay makakatanggap ng Grade 1 Life Recovery Pill, sabi ng matipunong lalaki. Nabalot ng katahimikan ang mga salitang lumabas sa bibig niya. Ilang saglit pa, nanambalik ang lahat at nagsimulang mag-uyam. 1088. Isang Life Recovery Pill. Ang ilang mga tao ay nanunuya, kumusta ang Luklan na kagalang-galang. Ito ay isang panaginip lamang sa kanilang bahagi. Nais nilang palitan ng isang espiritong prutas na angkop para sa Void Transformation Stage na mga martial artist na may Grade 1 lang na Life Recovery Pill. Bagamat mahalaga ang isang Grade 1 Life Recovery Pill, mas mababa ang halaga nito kaysa sa isang spirit fruit na angkop para sa mga martial artist ng Void Transformation Stage. Ito ay isang bagay na alam ng lahat. Ang Luklan talaga ang nakaisip ng ganyang reward. Sa tingin ba nila lahat tayo ay tanga? Sa tingin ko isang tulala lang ang kukuha ng spirit fruit na angkop para sa Void Transformation Stage na martial artists at ipagpalit ito sa Grade 1 na Life Recovery Pill.
Kung kukuha ako ng spirit fruit na angkop para sa mga martial artist ng Void Transformation Stage upang makipagpalitan sa black market ng Northern Mountain City, makakakuha ako ng hindi bababa sa 3 grade 1 life recovery pills bilang kapalit. Nagkagulo ang restaurant. Nadama ng lahat na kulang ang gantimpala na inaalok ng Loklan. Malaking tao, ang nakakagulat na gantimpala na sinabi mo ay isa lamang grade 1 life recovery pill. May tumingin sa matipunong lalaki at minisyan. Kahit na ang isang grade 1 life recovery pill ay mahalaga, hindi ko ito matatawag na nakakagulat. Tumikim ang isa pang tao habang nakatingin sa matipunong lalaki. Sa isang sandali, naging pantirya ng pambabatikos ng publiko ang matipunong lalaki. Firms. Bumantong hininga ang matipunong lalaki nang humarap sa pangungutya ng lahat. What do you all know? Sasabihin ko bang nakakaloka kung ordinary grade 1 life recovery pill lang? Nilunod ng boses ng matipunong lalaki ang panunuya ng mga tao at nagulat sila. Anong ibig mong sabihin? Eksakto. Ano ang ibig mong sabihin sa ordinaryong grade 1 life recovery pill lang? Don't tell me ang grade 1 life recovery pill na iniaalok ng Loklan ng Northern Mountain ay hindi ordinaryong grade 1 life recovery pill. Firms. Hindi ba't lahat ng grade 1 life recovery pills na umiikot sa ating Southern Outerland, kasama na ang mga pag-aari ng Loklan ng Northern Mountain, ay galing sa Guildmaster Conway ng Alchemist Guild's main guild of the Southern Outerland? Maraming tao ang nagpahayag ng kanilang opinyon upang pabulaanan ang mga salita ng matatag na lalaki. Lahat ng grade 1 life recovery pills na umiikot sa Southern Outerland ay nagmula sa mga kamay ng Guildmaster ng Alchemist Guild's main guild of the Southern Outerland. Ngumiti ang matipunong lalaki ng nakakasilaw ng ngiti. Guys, hindi ba medyo luma na ang balita nyo? Don't tell me na wala ni isa sa inyo ang nakarinig ng balita tungkol sa grade 1 Alchemist Elder na sumali sa Loklan. Di nagtagal, may bumalik sa kanilang katinoan at naalala na ang Loklan ay mayroon ng sariling grade 1 alchemist. Ay, oo. Naalala ko iyon. Ang napapabalitang Loklan's first interim elder na nagdulot ng unos ng diskusyon ay isang grade 1 alchemist. Ngayong may sarili ng grade 1 alchemist ang Loklan, hindi na nila kailangan ng Guildmaster Conway na i-refine ang grade 1 na pills para sa kanila. May grade 1 na alchemist na ang Loklan. Natulala ang ilang tao na kakaalis lang ng kanilang mga bahay. Ito ang unang beses nilang marinig ang balitang ito. Firms. Paano kung ang Loklan ay may sarili ng grade 1 alchemist ngayon? Don't tell me ang grade 1 life recovery pills na na-refine niya ay mas mahusay kaysa sa na-refine ng ating Guildmaster Conway ng Alchemist Guild's main guild of the Southern Outerland. Ang grade 1 life recovery pills na ni-refine ni Guildmaster Conway ay kadalasang may purity above 70%. Hindi madaling mag-refine ng mga pills kaysa sa mga ni-refine niya. Eksakto. Kahit na ang Loklan ay mayroon ng sariling grade 1 alchemist, paano siya may kukumpara kay Guildmaster Conway? Pabayaan na lang ang pagpino ng isang tableta na higit na mataas sa pildores na pinipino ng Guildmaster Conway. Maraming tao ang muling nagsisigawan. Sa paghusga sa kanilang mga salita, maririnig ng isa ang paggalang na mayroon sila para kay Guildmaster Conway ng pangunahing guild ng Alchemist Guild ng Southern Outerland. Napakamangmang. Malinaw na binibigkas ng matipunong lalaki ang bawat isa sa kanyang mga salita habang malamig niyang sinulyapan ang grupo ng mga tao na mababa ang tingin sa grade 1 alchemist mula sa Loklan. Ang malakas niyang boses ay madaling nilulunod ang ingay sa restaurant. Muling nabaling sa kanya ang atensyon ng lahat. Marami sa kanilang mga mata ang tila magpapaputok ng apoy. Ignore auntie. Fine. Ay enlighten mo kami kung gaano kami ka-ignorant. Galit na galit ang isang medyo may edad na kaya agad siyang tumayo. Sinaman niya ng tingin ang matipunong lalaki at tumahol, kung hindi ka makakalabas ng kapani-pani walang paliwanag, sisiguraduhin kong ibuhos ang dugo mo hanggang 3 talampakan ang taas ngayon. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, ang matalas na aura ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay lumabas sa kanyang katawan at pinilit ang grupo ng mga tao sa kanyang paligid. AA Powerhouse at the Pico of the Void. May sumigaw.
Saglit, lahat ay nakatingin sa nasa katanghaliang gulang na lalaki sa takot na para bang isa siyang halimaw na maaaring lumunin sila ng buo. Gayunpaman, hindi nagtagal ay lumipat ang kanilang atensyon mula sa nasa katanghaliang gulang na lalaki sa tuktok ng void patungo sa matipunong lalaki. Mukhang malapit ng matugunan ng taong ito ang kanyang kapahamakan. Kung hindi siya makapagbigay ng tamang paliwanag ngayon, itong powerhouse sa tuktok ng void ay hindi siya pababayaan. How dare he call you as ignorant? Isang salita lang at nasaktan niya tayong lahat. He's simply looking for death. Gusto kong makita kung ano ang susunod niyang sasabihin. Ang mga tao ay ibinaon ang kanilang mga ulo ng magkasama sa talakayan. Lahat sila ay nadama na ang matipunong tao ay tiyak na mapapahamak. Ang mga mata ng matipunong lalaki ay napuno ng pangamba sa sandaling napagtanto niyang ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay isang powerhouse sa tuktok ng void. Gayunpaman, agad na nawala ang pangamba sa kanyang mga mata dahil nakaramdam siya ng panatag dahil alam niyang mayroon siyang tamang paliwanag. Lahat kayo ay paulit-ulit na nagsasabi na ang Elder Darfield ng Lookland ay hindi kasing husay ng Guildmaster Conway. Gayunpaman, iniisip ko kung mayroon ba sa inyo na nakasaksi sa pagpino ng mga Pildores ni Elder Darfield gamit ang sarili ninyong mga mata. O baka ikumpara ang Grade 1 Life Recovery Pills na pinadalisay ni Elder Darfield sa mga napino ni Guildmaster Conway. Tanong ng matipunong lalaki matapos magwalas ng tingin sa grupo ng mga tao. Nagkatinginan agad ang karamihan ng mga tao, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagsalita. Bagamat ito ang unang pagkakataon na marami sa kanila ang nakarinig tungkol kay Elder Darfield sa Lookland, agad nilang iniugnay itong Elder Darfield sa Lookland. Dahil dito, naramdaman nilang parang kilala rin nila siya. Gayunpaman, nananatili lamang silang tahimik nang tanungin ng matipunong lalaki. Wala sa kanila ang nakakita ng Grade 1 Alchemist Elder ng Lookland noon, lalo pa ang pagsaksi sa kanya sa pagpino ng mga table tasks gamit ang sarili nilang mga mata. Natural, hindi rin nila nakita ang Grade 1 na pills na na-refine niya noon kaya imposibleng may kumpara rin nila ito. Ano? Wala kang masabi ngayon. Bumantong hininga ang matipunong lalaki bago niya ipinagpatuloy ang pang-uuyam sa kanila, lahat kayo ay wala pang alam na kahit ano ay patuloy ninyong iniinsulto ang Elder Darfield ng Lookland. Anong biro? Ang mga salita ng matipunong lalaki ay naging sanhi ng pagkulay berde at pamumutla ng mga mukha ng karamihan. Dahil sinabi mo ito, ang antas ng pill refining ng Grade 1 Alchemist Elder ng Lookland ay dapat na mataas kung gayon. Gusto kong marinig kung gaano kapansin-pansin ang Grade 1 Life Recovery Pills na pinipino niya dahil iginagalang mo siya ng husto. Tama. Madali para sa iyo na sabihin na siya ay kamangha-mangha. Ngunit kung siya ay talagang kamangha-mangha, sabihin sa amin ang kadalisayan ng Grade 1 Life Recovery Pills na pinadalisay ng Elder ng Lookland. Dahil ang Lookland ay naglakas loob na gamitin ito upang ipagpalit ang mga spirit fruit na angkop para sa Void Transformation Stage Martial Artists, maaaring ang Grade 1 Life Recovery Pills ay nasa 75% o higit pa. Hindi nagtagal, nanumbalik ang madla at tinanong ang matipunong lalaki dahil ayaw nilang pabayaan ang bagay na iyon. Sa kanilang opinyon, ang Grade 1 Life Recovery Pills lang na may purity sa 75% at pataas ang karapat-dapat na ipagpalit sa isang spirit fruit na angkop para sa Void Transformation Stage Martial Artists. Ito ay dahil ang isang Grade 1 Life Recovery Pill na may 75% o higit pang purity ay may medicinal efficacy na isang buong antas na mas mataas kaysa sa isang Grade 1 Life Recovery Pills na may purity sa 70% at mas mababa. Tanging ang uri ng Grade 1 na Life Recovery Pills ang may parehong halaga sa isang espiritong prutas na angkop para sa mga martial artist ng Void Transformation Stage. Bukod dito, mula pa noong una, hindi sila naniniwala na ang Grade 1 Alchemist Elder sa Lookland ay maaaring aktwal na pinuhin ang isang Grade 1 Life Recovery Pill na may kadalisayan na higit sa 75%. Sa buong Cloud Continent, hindi lang sa Outer Land, ito ay kasing bihira ng isang balahibo ng Phoenix para sa isang Grade 1 Alchemist na linisin ang isang Grade 1 na tableta na may kadalisayan ng higit sa 75% kahit na sa Inner Land. Kadalisayan sa itaas 75%.
Sa sandaling marinig ng matipunong lalaki ang mga salita ng mga tao, saglit siyang natigilan bago siya humagalpak ng tawa. Hindi pa rin tumitigil ang kanyang pagtawa kahit na matagal na. Parang hindi niya makontrol ang sarili niya. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Napuno ng tawanan ang kainan. Naging sanhi ng pagdilim ng mukha ng lahat. Tapos ka na bang tumawa? Sa wakas, malamig na tanong ng nasa katanghaliang gulang na lalaki sa tuktok ng void. Ang dumadagandong na boses ay nilunod sa tawa ng matipunong lalaki. Sa sandaling ito, sa wakas ay tumigil sa pagtawa ang matipunong lalaki. Anong tinatawa-tawa mo? Tanong ng medyo may edad na sa malalim na boses habang malamig na kumikinang ang mga mata. Siyempre, natatawa ako sa pagiging ignorante nila. Diretsa ang sagot ng matipunong lalaki. Isang beses niyang sinulyapan ang nasa middle-aged na lalaki bago siya lumingon sa iba. Mangyaring paliwanagan mo ako kung gaano sila kamangmang. Mahigpit na nakatuon ang atensyon ng nasa katanghaliang lalaki sa matipunong lalaki habang dahan-daang binibigkas ang bawat salita habang nagsisimulang magalit ang mga tao. Sa palagay mo ba ay magiging kawalan natin ang pagpapalit ng isang spirit fruit na angkop para sa Void Transformation Stage Martial Artist para sa isang Grade 1 Life Recovery Pill na inaalok ng Loklan? Lahat ba kayo ay talagang iniisip na ang Grade 1 Life Recovery Pills lang na may purity sa 75% at higit pa ang karapat-dapat na ikumpara sa mga spirit fruit na angkop para sa Void Transformation Stage Martial Artists in terms of value? Tanong ng matipunong lalaki habang nakatingin sa mga tao sa restaurant. Bagamat walang sinuman sa kanila ang nagkumpirma nito, ang mga tingin sa kanilang mga mata ay walang alinlangan na nagkumpirma nito. Napakagaling! Nang makita ng matipunong lalaki kung paanong walang itinanggi ito, pinaikit niya ang kanyang mga mata at ikinwento ang narinig niyang balita nang hindi nag-iiwan ng kahit isang detalye. Let me enlighten all of you then. Ayon sa balitang kumalat ang Loklan, ang Grade 1 Life Recovery Pills na inaalok ng Loklan kapalit ng Spirit Fruit na angkop para sa Void Transformation Stage Martial Artists ay may higit sa 70% purity. 70%. Sa sandaling umalis ang mga salita sa bibig ng matipunong lalaki, agad na bumalot ang katahimikan sa restaurant. Maging ang powerhouse sa tuktok ng void na nanlilisik sa matipunong lalaki ay nabigla. Natulala siya ng napakatagal. 1089. 70%. 70%. Paulit-ulit na nagre-replay sa isipan ng lahat ang mga salita ng matipunong lalaki. Matagal silang nagulat. Isang Grade 1 Life Recovery Pill. With 70% purity. Maya-maya pa, may nakabawi muna. Ngumuso siya habang nakatingin sa matipunong lalaki. Hindi mo naman kami niloloko diba? Isang Grade 1 Life Recovery Pill na may 70% purity. Kahit na iyong Grade 1 Alchemist sa Innerland ay maaaring hindi ma-refine ang mga ganoong pills. 70% purity. What a joke. Wala akong pakialam kung maniwala kayong lahat pero walang paraan na maniniwala ako dito. Hindi rin ako naniniwala. Isa-isang nanumbalik ang mga tao sa restaurant at sabay na tumunog. Sa paghusga sa kanilang mga salita, maliwanag na hindi sila naniniwala sa mga salita ng matatag na lalaki. Sa sandaling ito, ang powerhouse sa tuktok ng void ay tumitig sa matipunong lalaki na nakatayo sa kanyang harapan. Muling sumili ang kanyang kahangahangang aura at pinilit ang matipunong lalaki. Barf! Hindi na paghandaan ng matipunong lalaki ang alon ng aura na nagpagulong-gulong sa kanyang vital blood at energy sa kanyang katawan. Namutla agad ang mukha niya habang samuka ng subo ng dugo. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na magpakita ng anumang galit kahit na siya ay nasugatan. Sino ang nakakaalam kung sasaktan niya muli ang powerhouse na ito sa tuktok ng void? Sino ang maghihiganti sa kanya kung talagang pinatay siya ng lalaking ito? Nagsasabi ka ba ng totoo? Ang powerhouse sa tuktok ng void ay nagtanong sa isang malalim na boses. Oo naman. Bagamat ang matipunong lalaki ay nasugatan ng kabilang partido, hindi siya naglakas loob na baliwalain ang kanyang tanong. Mabilis siyang sumagot, ang reward na iyon ay talagang inanunsyo ng Loklan.
Sabi nila bibigyan nila ang sino man ng grade 1 life recovery pill na may 70% purity kapalit ng isang spirit fruit na angkop para sa mga martial artist ng void transformation stage. Sa sandaling umalis ang mga salitang ito sa bibig ng matipunong lalaki, muling tumahimik ang mga tao sa restaurant. Ito ay maliwanag na ang matipunong lalaki ay hindi nagsisinungaling sa kanila. Ang Lo Clan ay isang sinaunang pamilya na may 10,000 taon ng legacy sa ating Northern Mountain Land. Logically, malabong gumawa sila ng maling pangako para linlangin tayo, may nagungol pagkaraan ng ilang sandali. Tama. Ang pinakamahalagang bagay para sa isang sinaunang pamilya tulad ng Lo Clan ay ang kanilang reputasyon. Hinding-hindi sila mag-aalok ng ganoong reward maliban kung mayroon talaga silang grade 1 life recovery pills na may 70% o higit pang kadalisayan. Maraming tao ang tumango bilang pagsang-ayon. Sa Northern Mountain Land, maging ang Lo Clan, ang Alchemy Clan o ang Osborne ng Weapons Crafting Clan, pareho silang mga sinaunang pamilya na may 10,000 taong pamana. Sa lahat ng ito, pinahahalagahan ng dalawang dakilang angka na ito ang kanilang reputasyon at nagkaroon ng magandang reputasyon sa Northern Mountain Land. Well, may point ka dyan. Pero, grade 1 life recovery pill na may 70% or more purity. Hindi ba medyo hindi ka panipaniwala iyon? May ngumiti ng pilit. Talaga. Masyadong hindi ka panipaniwala. Sa aking pag-unawa, kahit ang grade 1 alchemist na nagtatag ng Lo Clan 10,000 taon na ang nakakaraan, ang taong kinikilala bilang pinakamahusay na alchemist sa ating Northern Mountain Land sa loob ng 10,000 taon ay maaari lamang magpino ng grade 1 life recovery pills na may pinakamaraming 80% purity. I've heard of this before. Ganito talaga ang chismis. Ang mga tao sa restaurant ay ibinaon ang kanilang mga ulo ng magkasama sa mga talakayan. Marami pa rin sa kanila ang nadama na ito ay napakabuti upang maging totoo. Kung talagang makakagawa ang Lo Clan ng grade 1 life recovery pill na may 70% o higit pang kadalisayan. Kung gayon ang nagpino ng naturang grade 1 life recovery pills ay dapat ang grade 1 alchemist elder na kamakailan ay sumali sa Lo Clan, may nagpahayag ng kanyang haka-haka. Balita ko na ang grade 1 alchemist ay isang binata na wala pang 30 taong gulang. Idinagdag ng isa pang tao. Gayunpaman, ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay katulad ng isang bato na pumukaw ng 1,000 ripple. Ano? Wala pang 30 taong gulang. Isang grade 1 alchemist na wala pang 30 years old. Nagkagulo ang buong restaurant. Karamihan sa mga taong naruroon ay alam lamang na ang isang grade 1 alchemist elder kamakailan ay sumali sa Lo Clan, ngunit hindi nila alam na ang grade 1 alchemist elder ay isang binata na wala pang 30 taong gulang. Katulad ng grade 1 life recovery pills na may 70% o higit pang kadalisayan, isang grade 1 alchemist na wala pang 30 taong gulang ay nabigla sa kanila hanggang sa sukdulan. Di nagtagal, may nagmungkahi, kung gusto mong makita kung totoo ito, magdala lang ng spirit fruit na angkop para sa mga martial artist ng void transformation stage sa Lo Clan, at makukuha mo kaagad ang iyong sagot. Tama na yan. Isa-isa namang tumango ang iba bilang pagsang-ayon. Kung ito ay isang asno o isang kabayo, malalaman lamang ng isa pagkatapos na mailabas ito para sa paglalakad. Tirahan ng Lo Clan. Crack! Crack! Sa master bedroom sa isang maluwang na tirahan sa silangan, biglang umalangaw-ngaw sa hangin ang tunog ng basag ng buto. Ang tunog ay partikular na kaaya-aya sa pandinig. Ang tunog ay nanggaling sa isang binata na nag-uunat ng kanyang mga paa pagkababa niya sa kama. Ang binata na nakasuot ng lila ay may pares ng makikislap na kilay at matingkad na mga mata. Sobrang gwapo at nakakasilaw ang itsura niya. Sa sandaling ito, may ngiti sa kanyang gwapong mukha. Kung may pangalawang tao rito, mararamdaman ng taong iyon na para siyang naliligo sa hangin ng tagsibol kapag nakita niya ang ngiti sa kanyang mukha. Lumabas na ang bottleneck na patungo sa 8th level void transformation stage. Kailangan ko lang ng isa pang spirit fruit na angkop para sa mga martial artist ng void transformation stage, at magagawa kong matagumpay na makalusot sa 8th level void transformation stage.
Pagkatapos gumawa ng breakthrough sa 8th level void transformation stage, kakailanganin ko rin ang isa pang spirit stage na transformation. Bulong sa sarili ng binata na nakasuot ng lila. Ang binata na nakasuot ng purple ay walang iba kundi si Alvin na matagumpay na nakagawa ng isang pambihirang tagumpay sa kanyang cultivation base matapos ubusin ng red phosphorus fruit. Gayunpaman, ang aking mga konsepto ay walang anumang pag-unlad sa mga ilang araw na ito, bulong niya habang inilalahad ang magkabilang braso at ibinuka ang kanyang mga palad. Nang walang babala, nanginginig ang mga kamay ni Alvin habang kinuyam niya ang kanyang mga kamay. Bam! Sa sandaling ito, biglang bumangon ang malagatas na puting apoy mula sa kanyang katawan. Ang apoy ay marahas na umakyat sa langit na para bang sinusubukan nitong tumago sa kisame sa itaas ng kanyang ulo. Habang ang malagatas na puting apoy ay sumisikat, lumiligid ang mga alon ng hangin at naging sanhi ng pagyanig ng mga mesa at kabinet sa silid. Para bang isang lindol ang nangyari. Whoosh! Kasabay nito, ang enerhiya ng langit at lupa ay umikot sa itaas ng ulo ni Alvin at nagpatuloy na nagtipon sa heaven and earth phenomenon. Sa susunod na sandali, lumitaw ang 1,000 silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon. Namilipit sila habang bumababa, parang buhay na buhay. Ang kanyang origin energy lamang ay katumbas ng lakas ng 1,000 sinaunang may sungay na dragon. Ito ang pamantayan para sa isang martial artist ng 7th level void transformation stage. Dati, ang buong lakas ko ay katumbas ng 3,500 sinaunang may sungay na dragon sa tulong ng quasi-royal grade spirit sword. Naalala ni Alvin. Noon pa lang, ang sword concept ko ay itinaas mula sa 5th level hanggang sa 8th level advanced stage. Dahil doon, ang lakas ko ay tumaas din at katumbas ng lakas ng 3,800 ancient horned dragons. Sa ngayon, ang cultivation base ko ay nakagawa na ng breakthrough tungo sa 7th level mula sa 6th level void na stage ng dalawang ito. Karagdagang 200 sinaunang may sungay na dragon pagkatapos na magbago ang aking origin energy kasabay ng dobleng pagpapalakas na ibinigay ng quasi-royal grade spirit sword, ang aking buong lakas ngayon pagkatapos kong ihagis ang lahat ng aking mga diskarte ay katumbas ng 4,200 sinaunang sungay na dragon. Si Alvin ay nagkaroon ng bagong pag-unawa sa kanyang sariling lakas. Sa kasalukuyan, kaya ko pang talunin ang isang powerhouse sa tuktok ng void. Isang kumpiyansa at nakakasilaw na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Alvin. Nagtataka ako kung nagawa ni Irish na gamitin ang sarili niyang lakas ngayon. Bumilis ang tibok ng puso niya, at mabilis siyang lumabas ng silid patungo sa likod bahay. Wala si Irish. Nang dumating si Alvin sa likod bahay, hindi niya nakita si Irish. Matapos tanungin ng mga katulong, nalaman niyang tumigil si Irish sa likod bahay mula noong 2 araw ang nakalipas. Sa halip, nananatili siya sa kanyang silid. Kuya Darfield. Nang papaalis na si Alvin sa likod bahay, napansin niya ang katulong na si Aljen na nagmamadaling lumapit sa kanya. Oo. Tumingin si Alvin sa tagapaglingkod na si Aljen na nalilito. Elder Darfield, si Chris ay naghihintay sa iyo sa main hall, humihingal na sagot ng katulong na si Aljen nang dumating siya sa harap ni Alvin. Chris. Saglit na natigilan si Alvin bago siya bumalik sa katinoan. Napagtanto niyang ang Chris, na tagapaglingkod na si Aljen ay talagang si Ragnar, ang clan leader ng Law Clan. Bahagyang umawang ang sulok ng kanyang bibig. Don't tell me nakuha na ng clan leader ang mga spirit fruit na angkop para sa mga martial artist ng void transformation stage. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin. Nagmamadali siyang umalis sa likod bahay habang nagmamadaling pumunta sa main hall. I wonder kung gaano karaming mga spirit fruit ang angkop para sa void transformation stage martial artists na nakuha niya. Magiging mahusay kung nakuha niya ang 2 uri ng mga bunga ng espirito na hindi ko pa nauubos. Sa kaunting panahon lamang, ang aking cultivation base ay gagawa ng isang pambihirang tagumpay sa 9th level void transformation stage. Napaisip si Alvin habang tinatahak niya ang daan patungo sa pangunahing bulwagan. Maya-maya, dumating siya sa main hall at nakita si Ragnar, ang clan leader ng Law Clan. Kuya Darfield.
Magalang na yumuko si Ragnar kay Alvin. Alam niya na hanggat ang binata na ito ay hindi makakatagpo ng anumang mga sakuna, siya ay magiging isang martial emperor. Dahil dito, hindi siya nang ahas na maging walang galang. Clan leader, tinanong mo ba ako dahil may balita tungkol sa reward? Tanong ni Alvin habang pinipigilan ang pananabik sa kanyang puso. Oo. Tumango si Ragnar. Ilan? Nagliwanag ang mga mata ni Alvin. Baka sa mukha niya ang excitement. Hindi na niya ito kayang pigilan. Anong ibig mong sabihin kung ilan? Natigilan si Ragnar nang marinig niya ang tanong ni Alvin. Tumingin siya kay Alvin ng blanko. Hindi niya maintindihan kung bakit magtatanong ng ganoon si Alvin. Akala ko ba nagbunga ng ilang resulta ang gantimpala para sa mga bungang espiritu na iniaalok natin? Si Alvin ay nalilito rin. Nang marinig ni Ragnar ang tanong ni Alvin, tumama kay Ragnar ang isang kirot ng realisasyon. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit magtatanong ng ganoon si Alvin. Elder Darfield, hiniling kong makipag-usap sa iyo hindi dahil nakuha ko ang mga bunga ng espiritu. Ito ay dahil mayroon akong ilang balita tungkol sa unang gawain na ipinaskil mo sa akin. Ang naunang gawain. Hindi naintindihan ni Alvin noong una. Gayunpaman, mabilis niyang naalala. Puno ng pananabik ang kanyang mukha habang mapilit na nagtanong, Clan Leader, ibig mong sabihin. May balita ka ba tungkol sa Tida Soul Stabilizing Grass? Ang damo na nagpapatatag ng kaluluwa. Ito ay walang iba kundi ang pambihirang kayamanan na makakatulong kay Irish na maibalik ang kanyang memorya. Sa opinyon ni Alvin, ang Soul Stabilizing Grass ay walang alinlangan na mas mahalaga kaysa sa mga spirit fruit na angkop para sa mga martial artist ng Void Transformation Stage. Nagkaroon ng kasaganaan ng huli sa Cloud Continent at hindi mahirap hanapin ang mga ito. Gayunpaman, ang dating ay napakabihirang at mahalaga. 1090. Oo. Tumango si Ragnar. Ngayon, isang lalaki ang bumisita sa Loklan. Sinabi niya na narating niya ang Soul Stabilizing Grass sa isang malayong hanay ng bundok. Dala ba ng lalaking iyon ang Soul Stabilizing Grass? Nasaan na siya? Sa sandaling marinig ni Alvin ang mga salita ni Ragnar, nagliwanag ang kanyang mga mata at bumilis ang kanyang paghinga. Hindi dinala ng lalaking iyon ang Soul Stabilizing Grass. Umiling si Ragnar. Inaasahan niyang itatanong ni Alvin ang mga tanong na iyon. Ang kanyang mga salita ay parang tilamsik ng malamig na tubig sa ulo ni Alvin. Ginaising siya nito agad. Hindi niya dinala ang Soul Stabilizing Grass. Sumimangot si Alvin. Malinaw na nakasulat sa mukha niya ang nalilitong ekspresyon. Hindi. Umiling si Ragnar. Ayon sa kanya, ang isang demonyong maaaring mag-transform sa isang tao ay nagbabantay sa Soul Stabilizing Grass sa liblib na bulubundukin. Hindi siya katugma sa demonyong iyon kaya walang paraan para makuha niya ang kanyang mga kamay sa Soul Stabilizing Grass. Isang demonyo. Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Alvin. Napakalakas ng demonyong iyon. Ang Soul Stabilizing Grass ay isang napakabihirang kayamanan sa Cloud Continent. Hindi karaniwan para sa isang malakas na demonyo na bantayan ang lugar kung saan ito lumaki. Ayon sa lalaking iyon, ang lakas ng demonyong iyon ay nasa tuktok ng Void. Nagpatuloy si Ragnar sa pagsasabi ng walang pakialam, ang lakas ng demonyo sa tuktok ng Void ay wala. Plano kong hilingin kay Elder Fletcher na sundan siya sa hanay ng bundok upang makuha ang Soul Stabilizing Grass. Natural, kilala ni Alvin ang Elder Fletcher na binanggit ni Ragnar. Si Fletcher ay isa sa 3 dakilang Guardian Elder ng Loklan. Dati, nakatagpo niya si Fletcher nang isang beses lang siya sumali sa Loklan. Gayunpaman, hindi na sila muling nagkita pagkatapos noon. Gayunpaman, hindi ko pa hinihiling kay Elder Fletcher na sundan ang lalaking iyon na anihin ang Soul Stabilizing Grass. Sa pagkakaalam ko, sa kaso ng mga uri ng damong panggamot na materyales, pinakamainam na gawing gamot ang mga ito sa sandaling ma-harvest ang mga ito upang ang kanilang likas na panggamot ay manatili sa pinakamabuting kalagayan nito, sinabi ni Ragnar ang kanyang sariling mga alalahanin. Elder Darfield, ang Soul Stabilizing Grass ba ay may ganitong uri ng partikular na pangangailangan?
Kung hindi, hahanapin ko kaagad si Elder Fletcher at hihilingin sa kanya na sumama sa lalaking iyon para ibalik ang soul stabilizing grass. Totoo yan, ngunit ito ay naaangkop lamang sa iba pang ordinaryong uri ng damo na panggamot na materyales. Ang soul stabilizing grass ay hindi maaaring pagsamasamahin kasama ng iba pang ordinaryong damong uri ng mga panggamot na materyales, sabi ni Alvin. Ang soul stabilizing grass at ang immortal spirit herb na nakuha niya mula sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor ay hindi mga ordinaryong damong uri ng damo. Naturally, ang immortal spirit herb ay mas mahalaga kumpara sa soul stabilizing grass. Pagkatapos ng lahat, ang immortal spirit herb ay isang maalamat na damo na kahit ang Rebirth Martial Emperor ay hindi nakatagpo sa kanyang dalawang buhay. Sa kabilang banda, ilang beses nang nakita ng Rebirth Martial Emperor ang soul stabilizing grass. Kung ganoon, hahanapin ko ngayon si Elder Fletcher. Nang matapos magsalita si Ragnar, agad siyang tumalikod para umalis. Leader ng clan. Tinawagan ni Alvin si Ragnar. Mayroon pa bang iba, Elder Darfield? Kung tungkol sa soul stabilizing grass, mangyaring maging panatag, Elder Darfield. Sa personal na pagpunta ni Elder Fletcher sa biyahe, hindi mahirap makuha ang soul stabilizing grass. Si Ragnar ay tumingin kay Alvin ng may pagkalito bago niya ito tiniyak. Clan leader, hindi ako nagdududa sa lakas ni Elder Fletcher, ngunit gusto ko lang na anihin ang soul stabilizing grass kasama niya, sinabi ni Alvin ang kanyang intensyon. Kamakailan, nananatili siya sa tirahan ng Lochlan at naglilinang nitong mga nakaraang araw. Dahil dito, gusto niyang lumabas at makalanghap ng sariwang hangin. Natural, ang pangunahing dahilan ay gusto niyang makita kung ang lugar kung saan lumaki ang soul stabilizing grass ay may iba pang bihirang kayamanan o wala. Ayon sa memorya ng Rebirth Martial Emperor, ang soul stabilizing grass ay isang lubhang mahalaga at pambihirang damo. Ang lugar kung saan tumutubo ang soul stabilizing grass ay dapat magkaroon ng magandang kapaligiran. Ang ganitong kapaligiran ay magiging angkop para sa paglaki ng maraming bihirang kayamanan. Tumibok ang puso ni Alvin habang kumikinang ang kanyang mga mata sa pag-asa. Sa kanyang opinyon, ang kanyang swerte ay naging napakabuti mula noong siya ay dumating sa Lochlan. Una, nakuha niya ang soul fixing root mula sa Lochlan, at ngayon, nakakuha siya ng ilang balita tungkol sa soul stabilizing grass. Sa pagkakataong ito, maaaring makakuha din siya ng iba pang mga bihirang kayamanan sa paglalakbay na ito para anihin ang soul stabilizing grass kasama si Elder Fletcher. Kuya Darfield, gusto mo rin bang sumama? Natigilan si Ragnar. Oo. May problema ba? Tanong ni Alvin. Well, walang problema pero. Inisip ko lang ang kaligtasan mo, Elder Darfield. Sa kasamaang palad, kalalabas lang ni Elder Yuan at Gore sa bahay ilang araw na ang nakalipas. Aabutin sila ng 2 linggo bago sila bumalik. Puno ng pag-aalala ang mukha ni Ragnar nang matapos niya ang kanyang pangungusap. Hindi ba sasama si Elder Fletcher? Isang mainit na pakiramdam ang bumalot sa puso ni Alvin. Umiling siya at ngumiti. Kasama si Elder Fletcher, bakit ka pa nag-aalala na may mangyari sa akin? Don't tell me may mga taong naglalakas loob na sakta ng Lochlan dito sa Northern Mountain Land. Nadama ni Alvin na si Ragnar ay labis na nagpoprotekta sa kanya tungkol sa bagay na ito. Gayunpaman, maaari siyang makiramay ng kaunti. Kung tutuusin, hindi lang siya isang grade 1 alchemist na kayang pinuhin ang grade 1 pills na may higit sa 70% purity kay Ragnar. Magiging martial monarch din siya sa hinaharap. Hindi niya kayang gumawa ng kahit maliit na pagkakamali. May point ka. Sa sandaling marinig ni Ragnar ang mga salita ni Alvin, tumango siya sa kahihiyan. Napansin din niya na medyo naging overprotective siya. Sa Northern Mountain Land, ang Osborne lamang ang kwalipikadong ikumpara sa kanilang Lochlan. Ang iba pang ilang second-rate na puwersa ay hindi pa sapat para sa Lochlan na magkamot ng kanilang KT. Ang bawat isa sa mga second-rate na puwersa ay may sariling martial monarch, ngunit ang kanilang lakas ay hindi katugma sa alinman sa 3 dakilang guardian elder ng Lochlan. Sasama ako sayo.
Nang si Alvin at Ragnar ay naglalakad palabas ng pangunahing bulwagan, isang malamig na boses na nagpadala ng panginginig sa kanilang mga gulugod ang pumasok sa kanilang mga tainga. Nang ibalik nila ang kanilang mga ulo upang tumingin, nakita nila ang isang nagninangas na figure na parang duwende na nakatayo sa malapit. Ito ay isang babaeng nakasuot ng pula na napakaganda na ang kanyang kagandahan ay maaaring magpabagsak ng isang bansa. Ang kapintasan lang niya ay ang lamig ng mukha niya. Maging ang kanyang katawan ay naglabas ng nagyayelong aura na labis na mayabang at hindi malapitan. Ang mga salitang binitiwan niya ay tila sapat na para gawing yelo ang hangin. Irish. Nakilala ni Alvin ang babaeng nakasuot ng pula sa isang sulyap lang. Bahagya siyang nagulat habang nagtatanong, bakit ka nandito? Sasama ako sa iyo, inulit ni Irish ang kanyang mga salita mula kanina at hindi pinansin ang kanyang tanong. Nanatiling walang pakialam ang kanyang tono, ngunit hindi na ito kasing lamig ng dati. Pumunta ka na lang kung gusto mong sumabay. Ngumiti si Alvin. Sige. Matapos marinig ang tugon ni Alvin, si Irish na nagliwanag ng malamig na aura ay lumipad at sumunod kay Alvin na parang anino. Ikaw si Miss Irish. Ako si Ragnar, ang clan leader ng Looclan, nakangiting bati ni Ragnar kay Irish. Bagamat nakita na niya ito noon, nakahiga ito sa kabaong ng yelo noon at walang anumang pakikipag-ugnayan sa kanya. Hindi siya nang ahas na maging pabaya ngayong sa wakas ay nakilala niya ng personal si Irish. Ito ay dahil nalaman niya ang ilang bagay tungkol sa kanya mula sa mga katulong na naglilingkod kay Alvin. Alam niya ang dahilan kung bakit hinahanap ni Elder Darfield ang soul-fixing root at ang soul-stabilizing grass ay para sa kanya. Mula sa bagay na ito, nakikita niya kung paano pinahahalagahan ni Elder Darfield ang babaeng ito. Dahil dito, hindi siya nang ahas na maging pabaya. Maaaring maging martial emperor din ang babaeng ito sa hinaharap. Hindi siya isang taong kayang saktan niya. Gayunpaman, si Irish ay hindi nag-abala sa walang kwentang pagbati ni Ragnar. Hindi man lang siya nagtaas ng kilay, tuluyan niyang hindi pinansin si Ragnar. Naiwan saglit si Ragnar na nakaramdam ng awkward. Elder Darfield, hanapin natin si Elder Fletcher. Sa pagtatangkang pagtakpan ng kanyang awkwardness, mabilis na iminuwestro ni Ragnar si Alvin bago siya lumabas. Irish, alis na tayo. Sumenya si Alvin kay Irish at sumunod sa pangunguna ni Ragnar. Hindi tumugon si Irish ngunit tahimik na sumunod kay Alvin tulad ng kanyang anino. Di nagtagal, sa ilalim ng patnubay ni Ragnar, nakilala muli ni Alvin si Fletcher, isa sa 3 dakilang Guardian Elder ng Looclan. Elder Darfield, masiglang bati ni Fletcher kay Alvin nang makita niya itong muli. Isang pahiwatig ng paggalang kay Alvin ang makikita sa lalim ng mga mata ng matanda. Ilang araw ang nakalipas, nalaman niya na kaya ni Elder Darfield na pinuhin ang grade 1 na mga table task na may higit sa 70% purity. Talagang hinangaan niya ito mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Elder Fletcher, nakangiti ring bati ni Alvin kay Fletcher. Si Miss Irish yata ito. Mabilis na dumapo ang tingin ni Fletcher kay Irish na nasa tabi ni Alvin. Binati niya ito ng isang mahinang ngiti. Bahagyang kumaibot ang sulok ng bibig ni Ragnar habang unti-unting nabuo ang isang masamang ngiti sa kanyang mukha nang makita niya ito. Sa kanyang opinyon, tiyak na hindi papansinin ni Feng Tuanwu si Elder Fletcher katulad ng kung paano niya ito hindi pinansin kanina. Siguradong mapapahiya si Elder Fletcher. Gayunpaman, agad na napawi ang ngiti sa gilid ng kanyang labi. Napakalakas mo. Napagtanto niya na si Irish ang nagsalita. Kinausap niya talaga si Fletcher. Ang eksena sa harap ng kanyang mga mata ay ganap na durog sa kanyang panloob na pantasya. Salamat, Miss Irish. Nambobola mo ako, magalang na tugon ni Fletcher nang marinig ang mga salita ni Irish. Maliwanag na alam niyang hindi simple ang relasyon nila ni Alvin. Elder Fletcher, sasama ka kina Elder Darfield at Miss Irish sa pagkakataong ito. Sa pagkakataong ito, tumingin si Ragnar kay Fletcher at ipinaliwanag sa kanya ang sitwasyon nang hindi nawawala ang anumang detalye. Walang problema. Diretsahang sumang-ayon si Fletcher bago siya muling tumingin kay Alvin. Binabati kita, Elder Darfield, sa paghahanap ng bagay na hinahanap mo.
Kanina ko pa ito nahawakan. Marahang umiling si Alvin bago sinabing, umalis tayo ng maaga hanggat maaari. Natatakot ako na maaaring magbago ang mga bagay kung aalis tayo mamaya. Maaari na akong umalis, tugon ni Fletcher. Dadalhin ko kayong lahat upang makilala ang taong iyon, at hayaan siyang dalhin kayong lahat upang hanapin ang soul stabilizing grass. Nang marinig ang pananabik sa mga salita ni Alvin, si Ragnar ay tumungo sa paksa ng walang pag-aalinlangan at dinala si Alvin at ang dalawa pa sa lugar kung saan pansamantalan niyang inilagay ang lalaking nagdala sa kanila ng balita. Maya-maya, isang maikli at mukhang hanggal na nasa katanghaliang gulang na lalaki na may nawawalang ngipin sa harapan ay lumitaw sa harap ni Alvin. Third level void transformation stage. Agad na sinuri ng espiritual na enerhiya ni Alvin ang cultivation base nitong mukhang hanggal na nasa katanghaliang gulang na lalaking ito. Matapos dumaan ang tingin ng mukhang hanggal na nasa katanghaliang gulang na sina Alvin, Ragnar, at Fletcher, dama po ito sa Irish. Nanatili ang titig nito sa kanya habang sumisigaw, "Hua! Ang ganda! Huhukayin ko yung mga mata mo kung titingin ka pa." Nagbabala si Irish sa bahagyang paggalaw ng kanyang mga labi. Napakalamig ng boses niya. Para bang nagmula ito sa isang napakalamig na butas ng pagtunaw. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.